Dominant Protector. Credit to the author. 501 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Di ba bro Chester? Kamusta? Bakit ang haba ng mukha? Ang lalaking nagsasalita ay ang anak ni Jimmy, si Winston. Alam ni Winston na si House Turner ay nasa isang mahirap na kalagayan, sa lahat ng paraan ay makikipag-ugnayan siya sa ibang mga bahay upang makakuha ng ilang koneksyon. Sumugod siya nang makita niya si Chester na naglalakad palabas ng auction hall na hindi masaya. Ito ang kanyang ginintoang pagkakataon. Sina Winston at Chester ay itinuturing na magkaibigan noong araw, umiinom at sinusundo ang mga babae ng magkasama sa mga bar. Nalungkot si Chester nang makita niyang naglalakad si Winston. Hindi siya tumalikod dahil magkaibigan pa rin sila at may makikinig sa kanyang mga reklamo. Don't mention it. I met a bastard who tried to steal my girl and my grandpa didn't stand up for me. He even pulled me away from the fight. Ano ba ang galing sa bastos na yon? Wala akong ideya kung bakit hindi ako pinaninindigan ng lolo ko. Si Miracle Dr. Larkins lang ang kakampi niya, yun lang. Oo, Miracle Dr. Larkin, my ass, mas magaling si Miracle Dr. Kang. Sabi ni Walter, dalawang nakababatang kapatid ni Winston at anak ni Benny. Nagayos ng kasal sina House Turner at House Kang, kaya halatang pabor sila kay Miracle Dr. Kang. Alam ko, tama. Naramdaman ni Chester na tama ang magkapatid na Turner at nagpasya na inumin sila. May gagawin ba kayo? Uminom sa akin kung libre kayo. Medyo hindi komportable si Chester at gustong ilabas ang kanyang pagkabigo. Nagliwanag ang mga mata ng magkapatid na Turner sa pananibik. Nais lamang nilang makipag-ugnayan kay Chester, umaasang may makukuha mula sa kanya, at narito si Chester na nagpapaalam sa kanila. Siyempre matutuwa silang sumama sa kanya ng walang bayad. Oo naman. Pero dahil big bro ka namin, hayaan mo kaming i-treat ka. Paano namin kayang hayaan ang kuya namin na sayangin ang pera niya sa amin? Sabi ni Winston. Since you guys are calling me big bro, I really can't let you guys treat me, di ba? Ang pagtrato ng mga kuya sa mga maliliit na kapatid ay isang pangkaraniwang bagay. Matapos makinig sa pambabola ng magkapatid na Turner, nawala ang pagkadismaya ni Chester. Sige, pero, kuya, maghintay ka muna. Papunta na rito ang anak ni Miracle Dr. Kang, si Polong, at ang kanyang fiancé, na pinsan ko. Sabay-sabay tayong uminom. Sabi ni Winston habang tumatango. Oh, nandito si Polong. Medyo nagulat si Chester. Kilala ko siya at nakilala ko siya. Sabay na tayo. Matapos maghintay ng kaunti, isang Nissan Quest ang dahan-daang nagmaneho. Ang kotse ay pag-aari ng Turner family, at bagaman sila ay naghihirap, hindi pa nila naibenta ang sasakyan. Ang ganitong uri ng kotse ay mahal upang bilhin, ngunit ang pagbebenta nito ay magreresulta sa malaking pagkalugi. Kaya ito ay mas mahusay na pagmamayari ito upang panatilihin ang appearances. Gusto ni na House Turner at Miracle Dr. Kang na makadalo sina Polong at Melissa Webb sa auction para makapag-bonding sila ng kaunti, ngunit tumanggi si Melissa Webb na sumali kahit anong mangyari, kaya walang choice si Polong kundi manatili sa bahay kasama niya. Buong hapon, tahimik na nakaupo si Melissa Webb sa sofa na nakikinig sa kanyang MP3 player habang nagbabasa ng mga e-book sa kanyang telepono. Gaano man sinubukan ni Polong na makipag-usap sa kanya, nakatanggap siya ng hindi interesadong mga tugon tulad ng, "Oh." Hindi magawang magalit ni Polong sa kanya. Nang tuluyang sumapit ang gabi at natapos ang auction, hinimok siya ng mga magulang ni Melissa Webb na sumama sa kanila sa hapunan. Hindi siya makatanggi dahil tinanggap na ng kanyang mga magulang ang imbitasyon bago ang kanyang kasunduan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi libangin sila. Pinakiusapan siya ng kanyang mga magulang na sumama na lang dito. Kung hindi malulutas ang mga bagay, maaari siyang bumalik sa Starfield at kanselahin ang pakikipag-ugnayan pagkatapos ng hapunan. Kaya nag-aatubili niyang sinamahan si Polong sa auction hall. "Bro Chester, may kotse ka ba?" Tanong ni Winston nang makita niya ang sasakyan ng kanyang pamilya.
Dumating si Chester kasama kanyang lolo, ngunit dahil sa galit niya ay hindi siya tinitigan ng kanyang lolo, hindi siya umalis kasama ang kanyang lolo at sa halip ay nagtampo. Kaya pumunta si Jerry upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Let's go! Susundan ko kayo. Hindi nahiya si Chester sa pag-iisip ng mga tao na nag-aakalang wala siyang sariling sasakyan dahil siya ay mula sa House Wellington. Walang taong maniniwala dito. Okay, mas mabuti pa. Pagkatapos mo, pinapasok muna ni Winston si Chester sa kotse, saka sumakay kay Wang daw. Oh, di ba bro Chester? Hello there. Nagkita na tayo. Ngumiti si Polong sabay lahad ng kamay. Ito ang aking kasintahan, Melissa Webb. Melissa Webb, kilalanin si Bro Chester, ang pinuno ng pinakabatang henerasyon ng Iron Fist Wellingtons, ang ating idolo. Hoy, sobra-sobra na ang mga bagay na iyon. Nambola si Chester sa papuri ni Polong. Polong, ang ganda ng napili mong salita. Inom tayo ng marami mamaya. Walang problema. Masayang sumang-ayon si Polong. Hindi ibig sabihin na magaling siya sa paaralan ay nerd na siya. Sa katunayan, siya ay isang manipulative at tusong tao. Alam niya na dapat niyang pasayahin si Chester. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Melissa Webb na nakikinig sa kanyang MP3 player, hindi nag-aalaga sa mundo sa kanyang paligid. Walang magawa si Polong na baguhin ang ugali ni Melissa Webb, ngunit tila walang pakialam si Chester. Sinimulan niyang kausapin si Winston. Katatapos lang punuin ni Terence ang 20 deluxe na bote ng espesyal na edisyong gamot para sa pinsala at inihatid ang mga ito sa silid ni Fatty Boy. Nagulat si Fatty Boy. Hindi niya inaasahan na matatapos ng ganoon kabilis ang kanyang amo at mas naramdaman niyang mas matalino siya sa ginawa niyang desisyon na sundin si Terence. Boss, magkano ang dapat nating gawin? Kaya mo ang presyo. Hindi gusto ni Terence na isali ang kanyang sarili sa pagpepresyo para sa auction dahil ang auction ay puno ng mga makasarili at mayayamang assholes. Ang pagpapadugo ng kaunti sa kanilang mga wallet ay hindi masakit. Nakuha ko. Nadama ni Fatty Boy na mas madali para sa kanya na itakda ang paunang presyo ng auction pagkatapos makakuha ng buong autoridad mula kay Terence. Boss, pwede ba akong sumali sa bidding para sa injury na gamot na ito? Tanong ni Fatty Boy pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kailangan mo. Tiningnan ni Terence si Fatty Boy nang may pagtataka. Ang gamot na ito ay hindi dapat maakit ang atensyon ng mga lalaki. Maging si Terence mismo ay nagkaroon ng ilang galo sa panahon ng labanan at hindi niya nalaman na kailangan itong alisin ang mga peklat. Hehe, asawa ko to. Tinanggal niya ang appendix niya ilang taon na ang nakakaraan, at nananatili pa rin ang mga galos, sabi ni Fatty Boy, at nahihiyang huminto. Sa tuwing nag-iibigan kami, nakikita ko ang mga peklat at hindi ako comfortable. At saka, babae ang asawa ko. Gusto niyang manatiling maganda at magsuot ng mga damit sa tag-araw. Enough, naiintindihan ko. Pinigilan ni Terence si Fatty Boy at winalis ang kanyang braso. May natitira pa sa kwarto ko. Naisipan kong itapon pero pwede kung gusto mo. Ano? Tinatapon. Halos himatayan si Fatty Boy. Boss pera yan, paano mo itatapon? Gumawa ako ng dagdag at wala nang natitirang bote. Ang pag-iwan sa mga ito sa aking kama ay kumukuha ng espasyo. Kailangan ko ng espasyo para matulog, alam mo. Tila walang pakialam si Terence sa halaga ng gamot dahil sa kanya ay mura lang itong mga halamang gamot. May space ako dito, hindi ako natutulog. Si Fatty Boy ay lumabas ng kanyang silid at tumakbo sa silid ni Terence. Kung siya ay huli na, kung ano man ang natitira ay mawawala na ng tuluyan. 502. Ibinulsa ni Terence ang lahat ng natitirang gamot sa pinsala sa mga braso ni Fatty Boy, para lamang makita na si Fatty Boy ay malapit ng umiyak. Sa takot, itinulak niya ang meatball palabas ng kanyang silid at padabog na isinara ang pinto. Iniunat ni Terence ang kanyang likod at tinawagan si Josephine, ngunit naka-off pa rin ang kanyang telepono. Walang magawa siyang umiling at iniisip kung nabasa ni Josephine ang kanyang text. Matapos masaboy ng tubig ang mukha niya, tumunog ang phone niya mula sa kama. Inisip ni Terence na iyon ang tugon ni Josephine para lamang malaman na ito ay si Trixie.
Sumimangot si Terence at hindi pinansin ang kanyang mga tawag ngunit hindi alam ni Trixie kung kailan siya susuko, paulit-ulit na tumatawag. Hindi na nakatiis si Terence at inis na sinagot ang telepono, ano ang gusto mo? Bakit ka ba naiirita? Narinig ni Trixie ang inis sa kanyang boses at nakaramdam ng mali. Bakit ang galang niya sa iba at ang bastos niya? Anong gusto mo? Hindi pinansin ni Terence ang tanong niya. Kung wala lang, ibaba ko na ang tawag. Huwag. Hinahanap kita, talaga. Natakot si Trixie na ibababa ni Terence ang tawag at dali-dali siyang pinigilan, sinusubukang ilabas ang anumang dahilan para tawagan siya nito. Ano ito? Pinigilan ni Terence ang kanyang pagnanais na ibaba ang tawag. Nasaan ka? Tanong ni Trixie. Sa isang hotel. May iba pa ba? Sagot ni Terence. Oo, at nagsimulang pagpawisan si Trixie dahil sa pagkabalisa. Saang hotel ka tumutuloy? It's none of your business. May iba pa ba? Tanong ni Terence. Oo. Gustong makilala ka ng tatay ko. Ang lalaking nakilala mo noong auction, nakilala na ninyo dati. Si Trixie ay walang maisip na anumang dahilan ngunit may nagawang blurt out. Your dad. Meet me. Nagulat si Terence. Gayunpaman, hindi niya pinaghihinalaan si Trixie dahil alam nila, at nagsagawa pa nga ng isang misyon ng magkasama, kaya lubos itong naging makabuluhan. Gusto siyang makilala ni Thomas, ngunit bakit tumawag si Trixie? Bakit hindi si Thomas mismo ang tumatawag? At saka, nakipag-eye contact siya kay Thomas at sumenya sa kanya. Bilang isang ekspertong ahente, hindi ba niya nakikita na ayaw ni Terence na malantad ang kanyang pagkakakilanlan? Bakit niya pa siya hinahanap? Okay lang natawagan siya ng pribado, pero hindi naging pabaya si Thomas para hanapin siya ni Trixie, di ba? Oo. Hindi na makabalik si Trixie sa sarili niyang mga salita matapos sabihin ang dahilan nito. Bakit gustong makilala ng kanyang ama si Terence? Nagsimulang mag-brainstorming si Trixie. Sa wakas, may naisip siya. Sabi ko boyfriend kita, kaya gusto kanyang makilala ngayon, nahihiyang sagot ni Trixie. Muntik nang ihagis ni Terence ang kanyang telepono. Ang pagkain ay maaaring kainin ng walang pag-iisip, ngunit ang mga salita ay hindi maaaring sabihin ng basta-basta, tama. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Thomas. Kahit sinong ama ay gustong makilala ang kasintahan ng kanyang anak na babae. Lalo na sa kaso niya, dahil magkakilala sila. Marahil ay nagtataka si Thomas kung paano sila nagkasama ni Trixie. Terence, saang hotel ka tumutuloy? Mahinang tanong ni Trixie. Dapat ba akong lumapit? Di bale, nasaan ka? Dapat ba akong pumunta? Medyo natahimik si Terence. Kailangang ayusin ito at ipaliwanag sa harap mismo ni Thomas kung hindi ay game over na. Hihi, nasa Starfield International Hotel ako. Nakatayo ako sa entrance. Hindi inaasahan ni Trixie na bibilhin ito ni Terence. Naisip niya na talagang isang magandang ideya na gamitin ang kanyang ama bilang dahilan. Hindi niya alam na darating si Terence sa ibang dahilan. Okay. Ngumiti ng pilit si Terence at ibinaba ang tawag. Kinailangan niyang ipaliwanag ito kay Thomas ng harapan. Matapos sabihin kina Martin at Fatty Boy na lalabas siya, umalis siya ng hotel. Nagplano ang tatlo na kumain ng hating gabi ng magkasama, ngunit hindi na sila makakasama ni Terence. Pumara si Terence ng taxi malapit sa entrance ng kanyang hotel at sinabi sa driver ang lokasyon. Hindi kalayuan ang Starfield International Hotel sa hotel ni Terence, ngunit nasa kabilang panig ito ng auction hall. Nagbayad si Terence ng pamasahe matapos huminto ang sasakyan sa entrance ng hotel. Nakatayo doon si Trixie at masiglang kumakaway sa kanya na nagpasimangot kay Terence. Bakit napakainit ng pagkilos ni Trixie? Sinusubukan ba niyang gawing hindi maintindihan si Thomas? Terence, dito. Tuwang-tuwang tinawag ni Trixie si Terence, winawagayway ang kanyang maliit na kamay. Nasaan ang tatay mo? Naglakad si Terence papunta kay Trixie habang hindi pinapansin ang kanyang sigasig. My dad. Inayos ni Trixie ang lahat habang hinihintay ang pagdating ni Terence.
Nakatanggap lang ng tawag ang aking ama, kailangan niyang dumalo sa isang pulong, ngunit babalik siya sa lalong madaling panahon, kaya hiniling niya sa akin na i-entertain ka pansamantala. Kung hindi ito si Trixie, kahit kaunti ay hindi maniniwala si Terence sa kanya. Tinatawagan siyang puntahan, ilang minuto lang ang nakalipas at sinabing umalis na ang kanyang ama para magtrabaho. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Ngunit nakuha pa rin ni Terence ang pain. Alam ni Terence na si Thomas ay may higit na kalayaan kaysa sa kanya, ngunit hindi gaanong. Nang tumawag si Thomas para sa isang misyon, kahit hating gabi o madaling araw, kailangan niyang pumunta. Hindi pinaghinalaan ni Terence si Trixie at tumango. Saan tayo maghihintay? Hindi pa ako kumakain. Hiniling sa akin ng tatay ko na i-treat ka sa hapunan. Nagulat si Trixie. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali si Terence. Sa lohikal na paraan, si Terence ay hindi dapat maging ganito kadaling linlangan. Sa paaralan, hindi siya naniwala sa anumang sinabi nito. Ano ang kakaiba ngayon? Siya ay naghihinala, ngunit hindi siya ganoon katanga para tanungin siya ng direkta, kaya itinago niya ang kanyang mga tanong sa kanyang sarili at naghintay. O sige, kain na tayo. Maagang kumain ng hapunan si Terence at nagplanong kumain ng hating gabi kasama sina Fatty Boy at Martin, ngunit pinilit siyang umalis ng tawag ni Trixie. Sige, maghanap tayo ng masarap na pagkain sa malapit. Hindi inaasahan ni Trixie na papayag si Terence, lalo pang naghihinala. Hindi ba tayo makakain doon? Itinuro ni Terence ang Starfield International Hotel sa likod ng Trixie. Isa itong international hotel. Paanong hindi sila makakain? Nag-alinlangan si Trixie, pagkatapos ay sinabi, napakamahal ng lugar na ito, wala akong sapat na pera. Hindi mura ang pagkain dito, at nananatili si Trixie sa isang economic room na binayaran ng kanyang ama. Ilang libong dolyar lang ang dinala ni Trixie sa Iron Lake at ayaw niyang gastusin ng sabay-sabay. Jeez, magpapagamot ako. Kumurap si Terence at ngumiti. Hindi niya alam na si Trixie ay may ganoong kakyut na side. 503. Hindi nagbago ang impresyon ni Terence kay Trixie. Inisip na lang niya na kakaiba ang kinikilos nito na umamin sa kanya ng biglaan. Wala siyang ideya kung ano ang mali sa kanya. Sinabi pa niya sa kanyang ama ang tungkol sa bagay na nobyo, kaya lalo siyang naghinala sa kanya. Magaling. Masayang tumango si Trixie. Habang nag-uusap sila, huminto ang isang Nissan Quest at pumarada sa parking lot ng Starfield International Hotel. Lumabas sina Chester, Thomas, Melissa Webb, at ang magkapatid na Turner. Pinuri ni Winston, "Bro Chester, ang galing mo. Isang beses o dalawang beses lang ako nakapunta rito, at iyon ay sa mga pulong ng kamera. Hehe, wala namang dapat ipagmalaki." Ikinaway ni Chester ang kanyang kamay na parang isang celebrity. Sa totoo lang, kahit na makapangyarihan si House Wellington mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, inuuna nila ang martial arts. Dalubhasa sila sa iba't ibang uri ng kung fu, ngunit katamtaman ang mga negosyante, kumikita lamang ng 10-10 milyon kada taon. At bagamat nagmamay-ari sila ng ilang kumpanya, hindi sila kasing laki ng Megacorp. Kaya sa isang auction, nag-window shop si House Wellington na bihirang magkaroon ng dahilan para mag-bid. Hindi lahat ay mahal sa Starfield International Hotel. Ang mga silid, halimbawa, ay nahahati sa ilang kategorya, mga silid sa ekonomiya, mga silid para sa negosyo, mga deluxe suite, mga suite ng pangulo, at higit pa. Ang karaniwang silid ng ekonomiya ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang dolyar sa isang araw, ngunit ang presidential suite ay nagkakahalaga ng 10-10,000 bawat araw. Ito ay pareho para sa pagkain. Ang una at ikalawang palapag ay nagtataglay ng mga normal na restoran. Ang mga presyo ay hindi mahal. Ang isang buong talahan na yan ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 800 hanggang 1,000 dolyar. Kung hindi ka nagpareserba ng isang silid at kumain ng mga pagkain sa dining hall, nagkakahalaga lamang ito ng ilang dosenang dolyar. Ngunit huwag mo nang isipin na kumain sa ikatlo at ikaapat na palapag kung wala kang natitira pang 8 hanggang 10,000 dolyar. At ang pinakamataas na palapag ay mas katawa-tawa. Ang isang pagkain para sa isang buong mesa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon.
Naghain lang sila ng top tier na pagkain na inihanda ng mga international master chef. Siyempre, bawat palapag ay may kanya-kanyang elevator. Ang mga customer ng restaurant ay hindi kailangang mag-alala na ang kanilang mga pagkakaiba sa kayamanan ay maaaring magdulot ng kalungkutan. Talaga. Si Bro Chester ay mga liga sa itaas natin. Pambobola ni Wang daw habang nag-thumbs up sa kanya. Kumunat ang noo ni Melissa Webb nang makita niyang nakakainis ang pambobola. Hindi niya maintindihan ang nakikita ng kanyang ama sa mga mayayamang batang ito. Kumpiyansa si Melissa Webb na hindi siya mahuhulog sa kanila kahit na matapos ang 10 taong pakikipag-ugnayan. Sasanduan pa sana ni Winston si Chester nang tumangala siya sa gulat at nakita si Chester na mukhang distressed. Anong problema, bro? Fuck! Yan ang pump. Naikuyom ni Chester ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa hindi masyadong kalayuan na si Terence. Naramdaman niya ang pagnanais na umabant at bigyan ng malakas na palo si Terence. Oh! Nandito siya. Nagulat si Polong nang makita rin siya rito. Dahil wala siya sa auction, hindi nakakagulat na hindi niya alam na nasa Iron Lake si Terence. Bro Chester, turuan ba natin siya ng leksyon? Sino ang babaeng kasama niya? Isang magandang babae ang kasama niya. Napansin ni Winston na si Terence ay nag-iisa sa isang babae, kaya siya ay naging mayabang kahit na si House Turner ay nahulog sa mahihirap na panahon. Ngunit mula pa rin siya sa isang makapangyarihang bahay at walang pakialam sa mga tao sa Iron Lake. Hindi inaasahan ni Melissa Webb na makikita niya rito si Terence at nagpakawala ng buntong hininga. Nagtataka siya kung bakit magpapakita si Terence dito. Kanina pa niya ito tinawagan. Hindi na kailangan. Kinawayan ito ni Chester habang pinaalalahanan siya ni Winston na may babaeng nakatayo sa tabi niya. Kasama ni Terence ang isang babae na hindi si Jelay, na kanyang kasintahan, at lumalabas kasama ang nasabing babae. Hehe, si Terence naman ang madisgrasya, naisip ni Chester. Kung sasabihin niya kay Jelay ang tungkol dito, makikipag-date pa ba siya kay Terence? Siyempre, natural lang sa mga mayayamang bata na gawin ang mga ganoong bagay. Di bale basta ginawa nila sa likod ng mga babae. Magiging gulo kung malaman ng mga girlfriend nila. Hindi na kailangan. Natarante si Winston. Isa itong magandang pagkakataon para talunin si Terence. Bakit hindi na kailangan? Iimbitahan ko sila ng hapunan, makipagtulungan ka lang. Huwag kang magsalita ng kalokohan, makinig ka sa akin, at magiging maayos ang lahat. Hindi tanga si Chester. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Jelay kung sasabihin lang nito sa kanya na may relasyon si Terence. Isipin pa niya na gawa-gawa niya ito. Laging kailangan ng ebidensya. Bagamat maaari na lang niyang kunan ng litrato ang mga ito na magkasama sa entrance ng hotel, wala itong napatunayan. Maaaring nakasalubong ni Terence ang isang matandang kaibigan at nagsimulang makipag-usap ng ilang oras. Si Chester ay hindi ganoon katanga para gamitin ito bilang ebidensya. Ang ideya ni Chester ay i-treat si Terence sa hapunan at kunan sila ng litrato nang magsimulang maging intimate ang mag-asawa. Siyempre, kung magbantay si Terence, bibigyan niya siya ng mas maraming maiinom, na magiging mahirap para sa kanya na hindi mamigay ng mga bagay at magiging pinakamagandang oras para kay Chester na kunan ng larawan ang ebidensya. Kung gayon si Jelay ay walang magagawa kundi tanggapin ito. Nadama ni Chester na siya ay isang henyo para sa pagbabalak nito, na nagtakda ng isang bitag para kay Terence upang maging karakter na pumatay sa kanya. Bro Chester, balak mo rin siyang gamutin. Hindi makapaniwala si Winston. Eksakto. Kakailanganin ko ang tulong ng iyong mga lalaki, at mga cellphone, para kunan sila ng litrato kapag nagsimulang uminit ang mga bagay-bagay. Utos ni Chester. Oo naman. Tumanggaw si Winston at ang iba pa. Si Melissa Webb lang ang nakasimangot, hindi sigurado sa pinaplano ni Chester. Terence. Humakbang si Chester patungo kay Terence pagkatapos ibigay ang kanyang mga order. Hindi inaasahan ni Terence na makikilala niya ang isang taong kilala niya rito at lumingon siya, nakitang si Chester iyon. Hindi naman siya galit at mukhang gulo, diba? Anong gusto mo? Sinulyapan siya ni Terence at napansin niyang nasa likuran niya si Melissa Webb. Si Terence ay higit na kakaiba.
Paano kaya nakikihalubilo si Melissa Webb sa mga taong tulad ni Chester? At sa tabi ni Melissa Webb ay isa pang pamilyar na mukha. Nandito rin si Polong. Brother Terence, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng problemang nangyari. Nagtakip ng ngipin si Chester at humihingi ng tawad. Si Lolo na ang nag-lecture sa akin. Sana hindi ka nagalit. Naku, hindi ko ibinibigay ang oras ng araw sa mga walang tao, hindi ko man lang maalala ang pangalan mo. Tumingin si Terence sa kanya at kumaway. Ikaw si Wuling Tentay Show, tama. Isang lungkot ang sumilay sa mukha ni Chester bago niya ito maitago. Ang pangalan ko ay Wellington Chester. Maaari mo rin akong tawaging Wellington Show dahil ako ay isang Iron Fist Wellingtons. 504. Okay, may iba pa ba? Sinulyapan ni Terence si Chester at aalis na sana. Teka, hindi kayang hayaan ni Chester na umalis si Terence ng ganoon kadali, hindi ba? Masisira ang perpektong plano niya. Pinigilan niya si Terence. Nakikita ko na kayo ay papunta sa isang hating gabi na pagkain, tama ba? Upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, hayaan mo akong gamutin ka. No, hindi na kailangan. Mahina akong tinanggihan ni Terence ang imbitasyon ni Chester. Please join me. Hindi ko kayang harapin ang sarili ko kung hindi ka dumating. Alam kong kasalanan ko ito. Nag-aari ako at magbabago pa. Sabi ni Chester. Bigyan mo ako ng mukha. Tumingin si Terence sa kalapit na Melissa Webb na nakatingin sa kanya ng may pag-asa sa kanyang mga mata. Nagsimulang mag-isip si Terence kung gusto ni Melissa Webb na kumain kasama siya. At ano pa rin ang nangyayari sa pagitan ni na Melissa Webb at Chester. Nag-alinlangan si Terence. Walang interes si Terence sa imbitasyon ni Chester kung hindi dahil kay Melissa Webb. Ngunit pinalo siya ni Trixie sa suntok. Gusto mo ba kaming i-treat? Oo. Trixie, patawarin mo sana ang kabastusan ko kanina. Matapos malaman ng mga espesyal na kalagayan ni Trixie, ayaw ni Chester na gawin siyang kaaway kaya nawala ang pagkunot ng noo. Ganun ba? Dapat ba natin siyang bigyan ng pagkakataon, Terence? Kinindatan ni Trixie si Terence. Nagulat si Terence, iniisip kung ano ang nasa isip ni Trixie. Nang gawin ni Trixie ang mukha na iyon, tiyak na may makakatanggap ng kanilang comeuppance. Siya ang biktima sa mga huling beses na sinuot ni Trixie ang ekspresyong iyon, habang ang malas na biktima ay tila si Chester sa pagkakataong ito. Kaya tumango siya. Sa gusto mo. Natuwa si Chester sa pagtanggap ni Terence. Terena, magpapagamot ako ngayon. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Resolbahin natin itong hindi pagkakaunawaan. Oh, nagplano kaming pumunta sa pinakataas na palapag para kumain, Terena, sabi ni Trixie at tumango na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Natigilan si Chester. Ito ang Starfield International Hotel. Nakarating lang siya sa ikatlo at ikaapat na palapag. Ang mga ito ay maluho at magarbong, at ang isang pagkain ay nagkakahalaga sa kanya ng libo-libo. Kung pumunta sila sa itaas na palapag, kung gaano ito kamahal. Bagamat hindi pa siya nakapunta, naiisip niya ito. Nag-alinlangan si Chester. Binalak niyang dalhin ang magkapatid na Turner at Polong sa unang palapag, higit sa isang silid sa ikalawang palapag kasama si Terence, na nagkakahalaga sa kanya ng mga 8 hanggang 10,000. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na imumungkahi ni Trixie ang pinakamataas na palapag. Anong meron? Curious na tanong ni Trixie matapos mapansin si Chester na namumutla. Bakit nauubusan ng kulay ang mukha mo? Hindi ka ba nag-practice ng Iron Fist? Nag-training ka rin ba sa Iron Face? Syempre hindi. Pilit na ngumiti si Chester. Punta tayo sa pinakataas na palapag. Kahanga-hanga. Hindi pa ako nakapunta sa pinakamataas na palapag. Kailangan kong punan ang aking sarili at maranasan ang lahat. Excited na sabi ni Trixie. Narinig lamang ni Trixie ang mga taong nag-uusap tungkol sa pinakamataas na palapag na kasing ganda ng isang palasyo. Ang kusina ay puno ng mga internasyonal na master chef, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang sarili.
Kahit na malaki ang kinita ni Thomas, talagang walang katotohanan na gamitin ang kalahati ng kanyang sweldo sa isang pagkain para sa kanilang dalawa, kaya naisip ni Trixie na hindi siya magkakaroon ng pribilehiyong masaksihan ang tanawin. Hindi bababasa, hindi hanggang sa nagpakita si Chester at inalok ang kanyang pitaka. Sa sobrang galit ni Chester gusto niyang pagpawisan sila. Hindi ka pa nawala, kaya itikom mo ang iyong bibig. Ngunit siya ay nagboluntaryo at hindi na lamang maibabalik ang kanyang mga salita, hindi ba? Hindi lang mabibigo ang plano niya, mawawalan pa siya ng mukha. Sinusundan pa rin siya ng magkapatid na Turner at Polong at siya ang pinakamatalinong nilalang sa ikatlong henerasyon. Paano niya pinahihintulutan ang gayong kahihiyan? Bro Chester, nabalitaan ko na ang pinakamataas na palapag ay parang palasyo kahit na ang mga gamit sa hapag ay nababalutan ng mga diamante. Gusto rin itong makita ni Winston, ngunit hindi ito kayang bilhin ng mga karaniwang tao. Paano kung hindi kayang bayaran ni Chester ang mga ganoong presyo? Tahimik niyang sinabi, medyo mahal di ba? Si Winston ay hindi nagsalita ng malakas, ngunit sina Terence at Trixie ay walang problemang marinig siya. Agad siyang sumagot, ganun ba? Taos puso akong walang ideya. Bakit hindi tayo mag-isa at hindi mabangkarote si Chester? Ang mga salita ni Trixie ay lalong nagpagalit kay Chester. Siya ay anak ng Maharlika. Paano niya pahihintulutan ang isang tao na tretuhin siya ng may paghamak? Kung hindi niya kayang i-treat ang iba sa isang pagkain, magiging katatawanan siya. Wala lang ito, walang balat sa likod ko. Sabi ko magpapagamot ako, kaya kung gusto mo kung ano ang nasa menu, umorder ka. Seryosong sabi ni Chester habang winawagayway ang kamay. Kailangan sabihin, Bro Chester, ikaw ay talagang mapagbigay. Ang aking kasintahan ay hindi halos kasing mapagbigay sa iyo. Iniangat ni Trixie ang kanyang kamao sa kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Chester, ngunit alam niya na hindi siya makakapag-isip tungkol kay Jelay kapag hinahabol siya dahil hindi siya makakapulot ng magandang cherry. Si Trixie ay nanginginig, ngunit hindi niya ito mahawakan, lalo na't ang kanyang ama ay si Thomas. Iiwasan niya si Thomas sa lahat ng paraan. Si Chester ay nagkaroon ng kanyang pagdududa tungkol sa relasyon ni Trixie at Terence, ngunit pagkatapos niyang marinig na tinawag niya si Terence na kanyang kasintahan, si Chester ay nasa Cloud9. Sa patunay na ito, naramdaman niyang ang perang gagastusin niya ay nagkakahalaga ng bawat sentimos. Hayaan mong ipakilala ko ang aking mga kaibigan. Ang dalawang ito ay mula sa House Turner, Winston at Walter, pagpapakilala ni Chester pagkatapos niyang pigilan ang kanyang emosyon. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Wow! Hindi ba masyadong walang awa ang mga pangalan ng magkapatid na Turner? Lalo na ikaw, Winston, parang napaka-despotiko. Siyempre naman. Tumanggaw si Winston, iniisip na pinupuri siya ni Trixie. Hindi niya narinig ang sarcastic na tono ng boses nito. Kapag pinagsama mo ang aming mga pangalan, nabuo ang salitang Badawan. Tumanggaw rin si Wang Dao. Hindi rin niya napansin ang panunuya ni Trixie. Hindi nila ito kasalanan dahil iginagalang at maimpluwensyahan si House Turner noong nariyan pa ang kanilang matanda, kaya kahit na inaakala ng mga tao na heteronymic ang mga pangalan ng magkapatid na Turner, naramdaman nilang hindi magalang na magkomento dito. Kahit na si House Turner ay naging mahirap, walang sino man ang nagkaroon ng oras upang sabihin sa mga kapatid. Si Melissa Webb lang ang nakaintindi sa sarcasm at hindi napigil ang humajajek. Na naging dahilan ng pagkahulog ng ulo ni Polong sa kanya. Melissa Webb, may isa pang babaeng sasamahan ka. Natakot ako na baka awkward ka. Nanatiling tahimik si Melissa Webb. Tahimik niyang tinitigan si Terence at naduraj ang kanyang puso. Hindi siya sigurado kung ito ay dahil sina Terence at Trixie ay mag-asawa o dahil hindi siya bagay. 505. Maligayang pagdating. Dumaan ang grupo sa VIP-only hallway at dumating sa entrance ng elevator sa itaas na palapag. Bawat palapag ay may sariling pribadong elevator para maramdaman ng mga customer na pinahahalagahan at iginagalang. Sa sandaling lumabas sila ng elevator, isang lalaki at isang babae, na pinutol ng isang mag-aral na mag-asawa, yumuko sa kanila, nakakagulat si Chester. Kung ganito kahanga-hanga ang mga bumati, hindi ba't mas magiging upscale ang loob?
Hindi sigurado si Chester kung nagdala ba siya ng sapat na pera, ngunit malamang na marami ito. Ang credit card ni Chester ay may nakatakdang limitasyon na 100,000. Maaaring siya ang pinuno ng pinakabatang henerasyon ng House Wallington, ngunit hindi mayaman si House Wallington, kaya kailangan nilang limitahan ang kanyang paggastos ng pera. Bro Chester, tingnan mo itong kumikinang at napakagandang pasilyo, sigurado ka bang dapat tayong pumasok? Tumibok ang puso ni Winston. Paano kung hindi mabayaran ni Chester ang bill at hilingin na hatiin ito? Pwede ba tumahimik ka? Hanggang dito na tayo. Napakunot noo si Chester, nabalisa, ngunit hindi niya maibalik ang sarili niyang mga salita. I said I'll treat you guys, bakit ba kayo nag-aalala masyado? Masama ba ang tingin niyo sa akin, Chester? Hindi naman. Agad na nahiya si Winston. Bro Chester, hindi kami na maliit ni Bro Winston, nagmamalasakit lang siya. Natatakot lang siya na baka wala kang sapat na pera. Ipinasok ni Trixie ang sarili sa argumento. Mabait siya. Nainis si Chester. Ano ang pinag-uusapan ni Trixie? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi sapat ang pera? Lumingon si Chester para lamang makita ang inosenteng mukha ni Trixie, walang bahid ng pang-aalipusta o panlilibak. Naguluhan siya. Hindi ba talaga siya kinukutya ni Trixie at tapat na ipinaliwanag ang kahulugan ni Winston? Alam kong mabait siya, pero ako si Wallington Chester mula sa House Wallington, ang tagapagmana ng pamilya. Bakit hindi ako magkakaroon ng sapat? Nakakatawa. Malungkot na paliwanag ni Chester, walang bakas ng galit sa boses niya. Tumingin si Terence kay Trixie nang may pagtataka. Medyo nakakatawa dahil hindi niya inaasahan na si Trixie ang gaganap na tanga. Oo, imposible para kay Bro Chester na magkaroon ng masyadong maliit na pera. Ako ang hindi pa nakakita ng mundo at naka-project kay Bro Chester. Alam ni Winston na ang kanyang kabaitan ay nagdulot ng kaguluhan at mabilis na napabulalas, ako ang pulaka sa balon. Hindi totoo yan. Ang mga salita ni Winston ay umaliw kay Chester, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at bukas palad na sinabi, hindi ka pa nakakapunta sa itaas na palapag kaya normal lang. Sa totoo lang, isang beses lang ako nakapunta sa pinakamataas na palapag kasama ang aking lolo. Bagamat ito ay mahal, ito ay para sa magandang dahilan. Sulit ito. Bro Chester, siguradong marami kang alam. Hayes, may boyfriend na ako? Kung hindi, nahulog na ako sa iyo. Sinamba ni Trixie. Faff. Halos mapahagalpak ng tawa si Terence, ngunit malakas ang kanyang paghahangad kaya gumawa lamang siya ng kakaibang mukha at bumalik sa normal. Si Chester, gayunpaman, ay labis na natuwa nang marinig iyon mula kay Trixie. Bagamat hindi mahawakan si Trixie, nakakaramdam ng kahangahangang papuri mula sa isang magandang babae. Ang iyong kasintahan ay hindi kalahating masama. Medyo natawa si Chester. Ngunit ang mga Ginoo ay laging nakikipaglokohan sa ibang mga babae. Dapat kang mag-ingat at manatiling magbantay. Nagbibiro si Chester pero sabay babala kay Trixie. Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang henyo, inilipat ang daloy ng pag-uusap sa kanyang pabor. Sa pagmamasid ni Trixie kay Terence, tingnan kung maaari niyang kontaken si Jelay. Noted, tiyak na mag-iingat ako. Seryosong tumango si Trixie. Nasa sabik si Chester na makitang napakasunurin ni Trixie. Siya ay kukuha ng ebidensya para patunayan kay Jelay na si Terence ay may kasamang ibang babae, at binalaan niya si Trixie na bantayan si Terence. Ang pagkain ngayon sa kanya ay nagkakahalaga ng bawat sentimos. Alam ni Chester na ang ama ni Trixie ay hindi karaniwang tao. Kailangan lang niyang ipakalat ang balita at hintayin si Thomas na harapin si Terence. Kahit na ayaw na niya kay Trixie, wala siyang magagawa tungkol dito o magkaroon ng oras para makilala si Jelay. Sa pangunguna ng isang babaeng mas maganda kaysa sa isang bida sa pelikula, dumating ang grupo sa isang magarbong suite. Umupo si Chester sa ulo ng mesa, gaya ng natural. Umupo si Terence sa tabi ni Trixie, na umupo sa tabi ni Melissa Webb.
Gaya nga ng sinabi ni Winston, ang mga gamit sa hapagkainan ay gawa sa purong ginto, at sa gitna ng mesa ay isang pandekorasyon na florera na may nakalagay na diamante. Kung ang mga diamante ay ang tunay na deal, kung gayon ang florera ay nagkakahalaga ng milyon-milyong. Bilang isang tao sa mundo, bahagyang nagbago ang mukha ni Chester bago bumalik sa normal. Ang mga ito ay para lamang sa dekorasyon at kainan. Sila ay magastos, ngunit hindi sila magagamit. Excuse me, ready ka na bang mag-order? Tanong ng waitress ni Chester, pagkatapos pumasok at makitang nasa yulunan siya ng mesa. Oo, handa na kami. Sige na at mag-order, guys. Ikinaway ni Chester ang kanyang kamay. Ituturing daw niya ang mga ito, kaya siya ang kumilos. Ladies muna. Gusto talagang mag-order ni Winston, ngunit nag-alinlangan siya sandali at nagpas siyang ipasa ang menu kina Trixie at Melissa Webb. Ang presyo ng pagkain sa palapag na ito ay siguradong napakamahal, at kung hindi mabayaran ni Chester ang bayarin at pipilitin siyang magbayad para sa kanyang sariling bahagi, matatapos na siya. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi bihira. Hayaan mo, hayaan mo. Kinuha ni Trixie ang menu at nagbuklat ng ilang pahina. Ngumisi siya. I'm good, I guess. Masyadong mahal ang pagkain dito. Ang isang normal na dish ay nagkakahalaga ng daan-daang. Nalaglag ang puso ni Chester nang marinig niyang sinabi ni Trixie na mahal ang pagkain, ngunit nang sabihin nitong daan-daan ang halaga nito, nakita niyang nakakatawa ito. Ilang daan lang at tinatawag mong mahal. Ang isang ulam na nagkakahalaga ng daan-daan ay hindi naman mahal. 10 pinggan ay nagkakahalaga ng kahit saan mula 8,000 hanggang 10,000 para sa kanyang mga tao. Ito ay wala. Kaya naman kinawayan niya ang kanyang kamay. Sige, umorder ka na kung ano ang gusto mo. Baka mas mahal ng kaunti ang pagkain dito kaysa sa ibang lugar, pero patas pa rin. Nung huling pagpunta ko dito kasama ang lolo ko, kahit sinabi niyang high-end ang serbisyo nila. Ang murang pagkain ay nakaw. Hoy! Sa tingin ni Bro Chester ay mura ang pagkain ganito kamahal. Mayroon kang super lalim na wallet. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, si Trixie ay tumingin sa mga mata ni Chester at muling pinahirapan ang mga bagay. Hindi kita nobyo, at magiging bastos kung gagawin kitang pretuhin sa akin. Bakit hindi tayo mag-Dutch? 506. Going Dutch. Are you mocking me? This is nothing. Noong nandito ako kay Lolo, nag-order kami ng signature dishes at hindi man lang gumastos ng ganoon kalaking pera. Sabi ni Chester habang inaayos ang sarili. Gan ba? Magalang na sinabi ni Trixie, magsisimula na akong mag-order. Sige. May naisip si Chester. Ang mga batang babae ay tila nagkaroon ng interes sa mga braggarts. Napagtanto niyang mali ang taktika na ginamit niya kay Jelay. Hindi siya dapat umarte na parang mabait na lalaki. Matapos masaksihan ang reaksyon ni Trixie, naisip ni Chester na magandang ideya na simulan ang pagpapalabas. Sa paggawa pa lang niyan, pinaupo niya si Trixie at pansinin kahit na may boyfriend na ito. Naliwanagan si Chester. Ang pagkain ay talagang nagkakahalaga ng bawat sentimos. Hindi lang niya nagawa ang kanyang misyon, nakatanggap pa siya ng hindi mabibaylang aral kung paano manligaw sa mga babae. Oh, kukuha ako ng tigi-isang signature dish. Itinuro ni Trixie ang unang pahina ng menu habang kausap niya ang waitress. Okay. Pero sigurado ka bang lahat sila? Maingat na ulit ng waitress. Ang presyo ng mga pagkain sa unang pahina ng menu ay hindi mura sa lahat. Ang bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa 500,000 at ang mga sangkap ay pawang na import mula sa ibang mga bansa. Bro Chester, aling mga signature dish ang masarap? Di ba sabi mo kumain ka na dito dati? Bakit hindi mo piliin ang pinakamasarap na pagkain sa menu? Tumingin si Trixie kay Chester at nagtanong ng mabuti. Sayang. Kung hindi natin mauubos lahat. Ang mga signature dish dito ay maganda lahat. Mahirap pumili ng pinakamaganda, order lang lahat. Hindi pa nakakain ni Chester ang mga signature dishes pero hindi niya masabi iyon ng malakas, hindi ba?
Masisiraan siya ng mukha, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aarte na parang kinain na niya ang lahat at hayaan si Trixie na umorder ng lahat ng ito. Narinig ng waitress ang kanilang usapan at hindi na nagtanong muli dahil nakikita niyang ang amo ay si Chester, na may dalang ilang mayayamang bata, kaya hindi siya natakot na hindi makabayad si Chester. Noted, mangyaring magpatuloy sa pag-order. Isinulat ng waitress ang mga order at magalang na ngumiti kay Trixie. Actually, I have no idea what to order, may suggestions ka ba? I like seafood, by the way. Sabi ni Trixie. Nakahinga ng maluwag si Chester. Mahal ang seafood ngunit hindi masyadong mahal. Maaaring ito ay mataas na uri para sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay napakakaraniwang pagkain para sa maharlika na tulad nila. Ano ang pinakamahal? Ano man ang pinakabihira, syempre. Natakot siya sa isang segundo na si Trixie ay humingi ng isang endangered na hayop. Ngayon ay magiging napakamahal. Ang signature seafood ng aming restaurant ay Hokkaido abalone, Australian lobsters, at Devonshire crab. Ma'am, anong tier ng seafood ang gusto mo? Hokkaido abalone is categorized. Bro Chester, bibili tayo ng mas murang pagkain, kapareho ng tier ng street food. Pinutol ni Trixie ang waitress habang ipinapakilala niya ang pagkain at nahihiya siyang nagsalita. Napakaraming signature dishes ang in-order ko, bakit hindi tayo umorder ng mas murang seafood? Ang mas murang seafood. Go for the best. Kinaway-kaway ni Chester ang kanyang kamay habang iniisip, magkano kaya ang halaga ng seafood sa akin? Nakapunta na siya sa ibang 5-star hotels. Ang seafood ay hindi hihigit sa $200,000, abot kaya pa rin. Tumango ang waitress at nagsimulang magsabi, okay then, Hokkaido abalone is best with. I said I want the best. What's wrong with you? You think that I can't afford it? Inis na inis ni Chester sa waitress na nagkukwento na naman tungkol sa mga tier. Hindi ba siya nakatingin sa kanya? Naramdaman ni Chester na nawalan siya ng pasensya at nawalan ng pasensya at siniko ang waitress. Sorry? Sir, paghingi ng paumanhin ng waiter. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang mga antas ng pagkaing dagat. Halimbawa, ang Hokkaido abalone ay ang pinakamataas na kalidad ng abalone. Gusto niyang ipagmalaki ang restaurant ngunit pinasara siya ng Chester. Kukunin ko ang sampler ng seafood para lang matikman ang mga ito. Ma'am, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na matikman ang mga ganitong kasarapan sa buhay ko. Kung mamatay ako, malalaman kong sulit ang buhay sa bawat hininga. Tumingin si Trixie kay Chester na may pasasalamat na mga mata. Isang sampler. Mag-order ng isa para sa lahat. Kailangang ibahagi ang magagandang bagay. Sinabi ni Chester sa waitress, bukod sa mga signature dish at seafood, maaari kang magdagdag ng mga side dishes para sa amin. Siguraduhin na hindi sila masyadong low class at sumama sa iba pang pagkain. Napaisip si Chester, hindi naman ganoon kamahal ang mga karaniwang side dishes, di ba? Kahit na ang mga high class na salad ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan hanggang 1,000. Sige. Ang waitress ay hindi nang ahas magsalita ng isa pang salita at tumango upang ipahiwatig na ito ay nasa kanyang memorya. Nakikita ng waitress na ang mga customer na ito ay mapurol at maruruming mayaman at hindi gusto ang kanyang mga pagkagambala. Iyon na lang ba? Bro Chester, gusto ba natin ng inumin? Paalala ni Winston kay Chester. Kuha tayo ng red wine. Sinabi ni Chester sa waitress, 82 lafite. Oo naman. Na-curious ang waitress. Ang red wine na in-order ni Chester ay itinuturing na mahal, ngunit ito ay walang halaga kumpara sa mga delicacy na in-order niya, at ang kombinasyon ay tila hindi akma. Alam ng waitress na masama ang ugali ni Chester, kaya itinikom niya ang kanyang bibig, iniisip na baka mas gusto niya ang isang 2082 lafite. Nagsalita lang si Chester matapos mag-walkout ang waitress. Pinagsama-sama tayo ngayon ng tadhana. Ipapakilala ko sa lahat, ito si Terence. Medyo nagkagulo kami kanina, pero dahil nandito siya, alam namin ang nararamdaman niya. At ang babaeng katabi niya ay ang girlfriend niyang si Feng Trixie. Polong Kang.
Tumayo si Polong at inabot ang kanyang kamay kay Terence. Terence, Paul, Pal, nagkita na tayo dati. Ha! Ngumiti si Terence ngunit hindi siya nagpatinag. Sa tingin mo kailangan ba nating makipagkamay? Naina si Polong sa tugon ni Terence, ngunit alam niya kung paano at kailan pipigilan ang kanyang emosyon. Una, hindi sapat ang alam niya tungkol kay Terence. Pangalawa, tinutulungan niya si Chester, kaya hindi niya magawang biglang magalit kay Terence, di ba? Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, kaya humihingi ako ng paumanhin bilang kapalit ni Harry. Patawarin mo siya, siya ay naging spoiled sa buong buhay niya. 507. Hindi ko kailanman binigyang pansin ang mga idiot. Hindi kailanman magiging mabuti si Terence kay Polong, lalo na si Harry. Ginawa ni Harry na miserable ang buhay ni Jorelyn, at maswerte siyang hindi nasunog ni Terence ang kanilang bahay. Si Terence ay palaging isang mapaghiganti na tao. Kung hindi dahil sa isang misyon, si Polong ay maaaring hindi na makatayo dito para makipag-usap sa kanya. Ang mukha ni Polong ay naging pangit, habang si Melissa Webb ay ngumisi at sumama ang pakiramdam, na sumulyap kay Terence. Nagtataka si Terence tungkol sa relasyon ni na Melissa Webb at Polong. Akala niya close na sila pero parang hindi naman. Tinatawanan ni Melissa Webb sina Winston at Polong nang walang kamalay-malay, na naging dahilan para hindi siya sigurado. Ahem. Umubo si Chester. Nag-aksaya siya ng maraming pagsisikap para dalhin si Terence sa hapagkainan at ilantad ang relasyon ni na Terence at Trixie kay Jelay, kaya hindi niya pinapayagan si Polong na sirain ang gininto ang pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Polong. Alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin si Chester at umupo sa kadiliman. Naiinis siya kay Terence. Ha, masayang araw ngayon, huwag nating hayaang sirain ito ng kapaligiran. Iniba ni Chester ang topic. Terence, ikaw at si Trixie ay gumawa para sa isang magiliw na mag-asawa. Nanatiling tahimik si Terence, ngunit sumagot si Trixie, sa tingin mo rin. Oo, Trixie. Kailan kayo nagkasama? Kalmadong tanong ni Chester. Ilang araw na. Nagsinungaling si Trixie pagkatapos mag-isip ng kaunti. Ganun ba? Napailing si Chester. Nagkasama ba sina Terence at Trixie pagkatapos makipaghiwalay ni Terence kay Jelay? Naililigtas siya nito ng maraming problema kung iyon ang kaso, ngunit gusto pa rin niyang makuha ang ebidensya at iharap ito kay Jelay kung sakali. Nanatili pa ring tahimik si Terence, tahimik na pinagmamasdan ng palitan. Nakita ito ni Terence na kainahinala. Bakit ganito ang kinikilos ni Trixie? Ang Trixie na kilala niya ay laging naghihiganti at walang pakialam kung makasama si Chester. Nagtalo sina Trixie at Chester sa auction. Paano niya nagagawang magpanggap na walang nangyari? Sa paghusga sa kanyang pag-uugali noong siya ay nag-uutos, tiyak na pinapatay niya ang wallet ni Chester. Ang saloobin ni Chester ay nagtaka rin kay Terence. Humihingi siya ng paumanhin at gusto siyang bilhan ng pagkain sa gabi, ngunit hindi naniwala si Terence. Maliban na lang kung siya ay naging slobbering idiot, hindi siya kailanman magbo-volunteer na tretuhin si Terence sa isang pagkain pati na rin humingi ng paumanhin. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Bagamat walang kaalam-alam si Terence kung ano ang nangyayari, dumating siya kaya maaari na rin niyang maghintay at makita. Ang serbisyo sa itaas na palapag ay katangi-tangi. Maya-maya, ang waitress ay matikas na inilagay ang lahat ng seafood delicacy sa hapagkainan maliban sa mga signature dish. Wow! Hindi pa ako nakakakain ng ganoon kasarap na pagkain. Natulala si Trixie. Hey! Kumain ka na. Ito ay lubos na nagpasaya sa walang kabuluhan ni Chester. Naisip niya, tingnan mo kung gaano kalaki ang pagkakaiba namin ni Terence. Hindi niya maintindihan kung bakit mas pipiliin pa ni Jelay si Terence kaysa sa kanya. Sa paghusga mula sa ekspresyon ni Trixie, naniwala si Chester na si Terence ay malamang na hindi siya tinatrato ng maayos na pagkain noon. Akala niya ay ipinanganak si Jelay sa isang mayamang pamilya at walang kabuluhan at nakita niya ang lahat, ngunit hindi iyon ang nangyari.
Akala niya hanggat patuloy siyang nagmamayabang, mahuhulog si Jelay sa kanya. Kung gayon hindi ako magpipigil. Kinuha ni Trixie ang abalone at kinain ito gamit ang isang tinidor habang hindi pinapansin ng iba. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya sa sarap. Ang sarap ng abalone na ito. First time kong kumain ng ganito kalaking abalone. Sabi ni Trixie pagkatapos magbigay ng 2 kagat. Ito ay wala. Kinaway-kaway ni Chester ang kanyang kamay at buong pagmamalaki, kakainin ko ito palagi sa bahay. Ang abalone na kinakain natin tuwing Lunar New Year ay mas malaki kaysa rito. Isa lang itong serving ng abalone. Kumakain tayo ng kalahating kilong abalone. Ha! Kalahating kilong. Bro Chester, ang galing mo. Kinain mo na lahat. Nagulat si Trixie. Dahil palagi kang kumakain ng abalone, bakit hindi mo ihandog sa akin ang iyong abalone? Ito ang pinakaunang pagkakataon na kumain ako ng mga ito sa aking buhay. Walang problema. Sinumpa ni Chester ang kanyang malaking bibig sa kanyang ulo. Ang abalone ay isang delicacy. Maswerte siyang makakagat ng ilan sa panahon ng bakasyon at bagong taon. Paano niya ito kakainin sa lahat ng oras? Ngunit dahil sinabi niya iyon, paano niya babalikan ang kanyang salita? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinasa ang abalone kay Trixie. Naaliw siya sa pag-iisip na mabuting ugaliin ito. Magmumukha siyang natural kapag kausap si Jelay. Talaga. Kahanga-hanga, ngunit ang bahagi ay hindi masyadong malaki. Hindi ko kinaya na tapusin ito. Bagamat iyon ang sinabi ni Trixie, ang kanyang tinidor ay hindi huminto sa paggalaw habang siya ay nagpupala ng masarap na pagkain sa kanyang bibig. Gusto ni Trixie na damyugo ang wallet ni Chester sa simula pa lang. Si Chester at ang kanyang lolo ang nakipagtalo sa kanya sa auction hall. Bukod pa rito, talagang hindi pa nakakain ni Trixie ang gayong mga delicacy noon at gusto niyang kainin ang lahat ng kanyang makakaya bago mamatay. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe, nakatuon lamang sa pagbibigay kasiyahan sa kanyang gana. Ang basurang ito ay wala sa amin, Maharlika. Nagpatuloy si Chester sa pagsasanay. Pakiramdam niya ay bumuti na siya, kalokohan ng hindi man lang kumukurap ngayon. Tuwang-tuwa siya sa loob, ngunit nanatiling tuwid ang mukha niya. Winston, ano sa tingin mo? Tama. Ang seafood na ito ay karaniwang pamasahe para sa amin ng mga elite at masyadong simple. Kung papipiliin kami, kadalasan ay makakakuha kami ng crested ibis. Bilang si House Turner ay isang klase na mas mababa kaysa kay House Wellington, paano naging posible para sa kanya na madalas kumain ng mga ganitong delicacy? Kahit na ang matandang lalaki ng House Turner ay nasa paligid, halos hindi nila ito nakakain. Sinisikap ni Winston na pasayahin si Chester, kaya syempre dinagdagan niya ang kalokohan. Oh! Anong crested ibis? Meron ba sila dito? Gusto ko rin kainin. Nagtatakang tanong ni Trixie. Gulat ni Winston. Kalokohan lang niya. Wala nang maraming crested ibises sa mundo. Wala man lang siyang nakita, lalo pang kumain ng isa. Paano niya makukuha si Trixie ng isang crested ibis? Kahit na nakaya niya ito, siya ay papatayin. Dahil ang crested ibis ay isang protektadong species. 508. Ang crested ibis ay ang pinakamataas na baitang ng endangered animal. Halatang wala dito. Ang restaurant na ito ay wala pa sa ganoong pamantayan. Si Winston ay pinalo ni Chester bilang paliwanag ni Chester. Ganun ba? Okay. Talagang hindi ilantad ni Trixie sina Chester at Winston. Tinanong niya si Winston, Brother Winston, dahil kumain ka ng crested ibis, ayaw mo bang ibigay sa akin ang hindi karapat-dapat na bagay na iyon sa akin? Si Winston ay naglalaway sa kanyang abalone isang segundo na ang nakalipas, ngunit hindi siya makapagsimulang kumain dahil si Chester ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Matapos marinig ang sinabi ni Trixie, natagpuan ni Winston ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon. Ano ba, Bro Winston, bakit ang mukha? Bakit ka nahihirapan? Si Trixie ay inosenteng kumurap, nakatingin kay Winston ng kaibig-ibig.
Hindi naman, I'm just impressed you're treating this nothing as treasure, hahaha. Hindi ba, Winston? Muling tinitigan ni Chester si Winston. Oo, talaga. Dumudugo si Winston sa loob. Naiinis siya sa sarili niya dahil sa sobrang dami niyang sinasabi. Paanong lumabas sa mismong bibig niya ang ganoong kalokohan? Bro Wang daw, hindi rin ito pasok sa standard mo, di ba? Bakit hindi mo ibigay sa akin? Tanong ni Trixie. Si Wang daw ay nagdiwang sa loob. Natutuwa siya na hindi siya gaanong naboost, kaya kahit papano ay makakatikim siya ng ganoong karangyan. Ngunit hindi niya alam na sisingilin pa siya ni Trixie kapag nanatiling tikom ang kanyang bibig. Galit na galit siya. Gusto niyang tanungin si Trixie kung kaya niyang tapusin ang lahat, ngunit para sa kapakanan ni Chester. Nag-aatubili niyang ibinigay ito kay Trixie. Siyempre, sa'yo na ang lahat, pero sigurado ka bang dapat kumain ka ng napakaraming seafood ng sabay-sabay? Sasakit ang tiyan mo. Ay, ayos lang. Mas mabuti pang sumakit ang tiyan. Makakakain pa ako pagkatapos magtambak. Sabi ni Trixie na may diretsong mukha. Ito ay ganap na malinis ang silid sa aking tiyan. Paf! Halos mapahagalpak ng tawa si Terence. Bagay talaga si Trixie. May kakayahan siyang magsalita ng kahit anong gusto niya. Matapos itong pag-isipan, minsang pumasok si Trixie sa banyo ng lalaki at hindi niya naisip na kakaiba ito. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, pinagmamasdan niya ang lahat mula sa pananaw ng nagmamasid at nalaman na maaaring maging cute din si Trixie minsan. Nawalan agad ng gana si Chester. Pagtingin sa mga masasarap na pagkain sa mesa, wala pa siyang nahawakan kahit isa. Lahat ng top tier na seafood ay ibinigay kay Trixie. Ang mga signature dish ay mukhang kaakit-akit, ngunit sinira ni Trixie ang buong kapaligiran sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga makukulay na kahalayan. Paano niya may pagpapatuloy ang kanyang kapistahan sa puntong ito? Naiirite si Chester sa sarili. Nagsama siya ng dalawang walang kwentang kapatid na hinihila pababa ang kanyang plano. Mga kabiguan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, salamat sa magkapatid na Turner, natutunan niya kung paano makibagay sa malupit na kapaligiran at biglaang pagbabago sa paligid. Sa gitna ng kahirapan, ipinanganak ang henyo, ang quote na ito ay medyo may kaugnayan. Hindi kayo kumakain ng lobster, tama. Ibigay mo sa akin. Mabilis na pinalamanan ni Trixie ang 3 abalone sa kanyang bibig. Ang seafood ay hindi magaling magpabusog sa isang tao, ngunit pagkatapos kumain ng marami, dapat siyang busog. Sige, sa iyo na ang lahat, dahan-dahan kang kumain. Sabi ni Chester at hinarap si Terence. Sabi ko, bro Terence, hindi mo ba tinatrato ng maayos ang iyong kasintahan? Paano mo ito magagawa? Medyo nasasabik si Chester nang magsimula siyang magsalita nang hindi na nagpipigil pa. Peke ito hanggang sa magawa mo. Marahil ay nasanay na si Chester na pekain ito at kumikilos na medyo normal habang nagpepeke ito sa parehong oras. I'm poor, why don't you finance me? I will treat her every day then. Nagkibit balikat si Terence. Napagtanto ni Chester na mali ang kanyang ginagawa. Paano niya lalapitin si Terence sa ganitong paraan? Nagsisi siya agad. Tulala ba ako? Pananalapi ka. Pretuhin mo man siya o hindi, hindi ko man lang pakialam. Pero sumang-ayon lang si Chester, ha, sure, madalas tayong magsama-sama. Hindi pinansin ni Trixie ang kapaligiran. Nagsimula siyang kumain dito at doon. Hindi pa nakahain ng red wine at nakapagpakinas na siya ng 2 alimango, 3 yulang, at 3 abalone. Ang bilis ay talagang hindi ka panipaniwala. Dumating ang pinakahihintay na red wine, ngunit kalahati ng seafood sa hapagkainan ay kinain na ni Trixie. Gustong umiyak ni Chester ngunit walang luha. Ang red wine ay dapat sumama sa seafood, ngunit hindi na niya magagawa iyon sa seafood sa tiyan ni Trixie. Ibinuhos ang red wine at ibinigay sa mga tao sa hapagkainan, sinimulan ni Chester ang kanyang tunay na plano sa pamamagitan ng pag-imbite kay Terence na uminom at itinaas ang kanyang baso. Terence, halika, nais kong maging masaya at mahabang buhay kayong magkasama ni Trixie. Oh,
Sige, sandali, tapusin ko itong crab claw. Mabilis itong tinapos ni Trixie at itinaas ang kanyang wine glass. Nakita ni Terence ang palitan na ginawa sa pagitan ni Chester at Winston nang ilabas ni Winston ang kanyang telepono, itinutok ang camera kay Trixie at sa kanya. Napagtanto ni Terence ang tunay na intensyon ni Chester. Gusto niya sigurong kunan sila ng litrato at ipakita kay Jelay. Nakakatawa si Terence. Si Chester ay nag-aksaya ng labis na pagsisikap upang makakuha ng ebidensya at subukang ilantad ito kay Jelay. Hindi alam ni Chester na si Terence at Jelay ay peking mag-asawa lang. Nag-aksaya pa si Chester ng napakaraming pera para ipagamot sila. Kung malalaman ni Chester ang katotohanan, susubukan ba niyang umiyak ngunit walang luha? Matapos malaman ang layunin ni Chester, hindi na inisip ni Terence na aliwin sila at uminom ng ilang baso ng red wine. Naramdaman niyang nag-vibrate bigla ang phone niya sa bulsa, malamang sa text. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono at laking gulat niya nang makita niyang si Melissa Webb ang nagpadala ng mensahe. Sinusubukan nilang kunan ka ng litrato ni Trixie. Pagkatapos basahin ang mensahe, tumingin si Terence kay Melissa Webb na mangha. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Melissa Webb sa kanya. Kanino ba talaga siya kinakampihan? Gayunpaman, hindi tumingin si Melissa Webb sa direksyon ni Terence. Tahimik pa rin siyang nakaupo, hindi kumakain, umaarte na parang hindi niya inaalala ang lahat. Ngumiti si Terence. Si Melissa Webb, Polong, at ang iba pa ay dapat magkaroon ng isang komplikadong relasyon. Nag-text pabalik si Terence, I know. By the way, bakit kasama mo sila? Matapos may padala ang text, hindi agad na check ni Melissa Webb ang kanyang telepono. Sa halip naghintay siya ng ilang sandali, binasa ito, sumagot, at itinago ang kanyang telepono. Naramdaman ni Terence na nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, naghintay siya ng ilang sandali tulad ng ginawa ni Melissa Webb at saka binasa ang text. Pinlit ng pamilya ko si Polong at kami na magpakasal. Kumunat ang noo ni Terence matapos basahin ang text. Engaged. Sa totoo lang, ayaw ni Terence na makitang masyadong malapit sina Melissa Webb at Housekang. Kung tutusin, magkaibigan sila ni Melissa Webb at medyo intimate din. Sa mga mata ni Terence, si Housekang ay isang kaaway at ang bahay ay babagsak anumang minuto, kaya natural na ayaw niyang masangkot si Melissa Webb. 500. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinext ni Terence si Melissa Webb, huwag kang masyadong lumapit kay Housekang, mapahamak sila. Bumagsak ang panga ni Melissa Webb sa isang hugis na, napakalaki na kahit isang itlog ay maaaring magkasya sa loob. Hindi niya akalain na babalaan siya ni Terence ng biglaan. Napahamak si Housekang. Sa kabila ng katotohanang hindi sila nagustuhan ni Melissa Webb, ang Housekang ay lumalakas araw-araw. Paanong biglang mapahamak si Housekang? Kasama ba si Terence? Sumikip ang puso ni Melissa Webb, kumakabog na parang mga paa ng USA. Bakit sasabihin ito ni Terence sa kanya? Dahil ba sa tiwala? Hindi ba siya natakot na ipagtapat niya kay Polong ang tungkol dito? O dahil ba sa sarili niya? Ayaw niyang mangyari ang kasal na ito. O siya? Namula si Melissa Webb sa naisip at huminga ng malalim, maingat na tumingin sa paligid. Laking gulat niya, walang napansin si Polong. Sinusubukan niyang pasayahin si Chester sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na kumuha ng litrato ni Terence at Trixie. Sa hapagkainan, lahat ay hawak ang kanilang mga cellphone kaya kahit na sina Terence at Melissa Webb ay may hawak na isa ay hindi ito mawawala. Ayoko sa kanya, huwag kang maging walang ingat. Nag-text pabalik si Melissa Webb pagkatapos mag-alinlangan. Agad na pinagsisihan ni Melissa Webb ang kanyang desisyon. Inamin lang ba niya na may intimate relationship sila ni Terence? Ayaw niyang magsimula ng digmaan si Terence pero bakit bigla siyang nagpapaliwanag sa sarili? Hey! Ngumiti si Terence pagkatapos basahin ang text. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila hahawakan kung hindi nila ako guguluhin. Nakahinga ng maluwag si Melissa Webb matapos basahin ang mensahe, ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nakakagulat na nasiyahan sa kung gaano ka-arrogant si Terence. Naging wild ang curiosity ni Melissa Webb.
Sino ba talaga si Terence? Mula sa unang araw na nagkita sila sa tren, pagkatapos ay sa kalye ng negosyo, sa eroplano, at ngayon sa parehong hapagkainan, ang papel ni Terence ay nagbabago sa bawat magkakaibang engkwentro. Bro Chester, tinatawag ka nilang Iron Fist of House Wollongton. Tungkol saan yan? Curious na tanong ni Trixie habang inaalala ang naunang pagbati. Tuwang-tuwa si Chester nang marinig ito mula kay Trixie. Tila ang pakikitungo na ito ay talagang nagkakahalaga ng bawat sentimos. Si Trixie ay talagang maunawain at nagmamalasakit. Medyo nalungkot si Chester. Wala siyang mahanap na paraan para sanayin ang kanyang kalokohan, at si Trixie dito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Ngunit na si Chester sa normal na paraan ng kalokohan. Nais niyang maghanap ng mas mataas na antas ng hamon. Kaya nakipag-eye contact siya kay Winston para humingi ng kooperasyon. Ang isang kahalili ay hindi makakarating ng malayo nang walang kooperasyon ng iba. Sa tulong lamang ng iba makakamit niya ang isang hindi maabot na tagumpay. Naunawaan ni Winston ang intensyon ni Chester at tinanong niya si Trixie, alam mo ba? Si Bro Chester ay mula sa isang bahay ng tradisyonal na martial arts. Ang martial arts na ginagawa nila ay tinatawag na Iron Fist. Nadudurog nila ang metal gamit ang isang kamay. Super kahanga-hanga. Wow! Nakakabaliw. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Superman. Walang halaga si Superman kumpara sa ating Bro Chester. Sabi ni Winston. Bro Chester, bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong lakas? Hayaan mo akong makita ang iyong pagkalalaki. Excited na sabi ni Trixie. Narito ang isang florera, hayaan mong crush mo ito. Itinuro ni Trixie ang gintong florera na may nakatanim na mga brilyante. Ito. Napailing si Chester. Ang gintong florera na ito ay tila medyo mahal. Magkano ang babayaran niya kung nadurog ang florera? Masyadong mahal ba ito? Sayang, dapat ba tayong maghanap ng mas murang bagay na dudurog? Sabi ni Trixie, medyo nahihiya. Mamahalin. Hindi naman. Masyadong malambot ang ginto. Natatakot ako na baka hindi ipakita ng ginto ang tunay kong lakas. Ikinaway ni Chester ang kanyang kamay. Wow! Ganun ba? Magsimula na tayo, gusto kong masaksihan. Tumango si Trixie. Si Bro Chester ay talagang isang malaking shot. Ang presyo ng florera ay hindi isang bagay na nag-aalala sa kanya kahit kaunti. Siyempre naman. Sabi ni Chester habang hawak ang vase at sinimulang durugan. Agad na nag-deform ang vase at nahulog ang mga nakatanim na brilyante. Wow! 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 Ang galing! Pinalakpakan ni Trixie ang kanyang mga kamay sa pananabik. Bro Chester, ang galing mo. Ikaw ang nangungunang pinakamalalaking lalaki na nakita ko. Madali. Pagmamalaki ni Chester. Napagtanto niya na ang kalokohan ay maaaring magdulot sa kanya ng anuman, hindi lamang kagalakan at kasiyahan. Napakabisa din ito laban sa mga babae. Bro Chester, pwede mo bang ibigay sa akin ang florera bilang souvenir? Pagtingin ko sa florera, naaalala ko ang iyong pagkalalaki. Sabik na tanong ni Trixie. Walang problema. Inabot ni Chester ang vase kay Trixie. Excited na kinuha ni Trixie ang vase at inipon pa ang mga brilyante na nahulog sa mesa. Gustong magsalita ni Winston, ngunit nang makita ang tuwang-tuwa na mukha ni Chester, pinili niyang manahimik sa halip. Salamat, Bro Chester. Sa tingin ko ay makukuha mo ang kahit sinong babae na gusto mo gamit ang iyong Iron Fist. Kung single ako, siguradong susundan kita, Bro Chester. Sabi ni Trixie habang namumula sa kaligayahan. Proud na proud si Chester. He almost blurted, kahit may boyfriend ka na, you can sleep with me tonight. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang pag-iisip pagkatapos na maalala na si Trixie ay kasintahan ni Terence at si Trixie ay may komplikadong background. Hindi siya papakawalan ni Thomas kung nangyari iyon. Hindi ko ito karaniwang ipinapakita sa mga babae kaya hindi maraming babae ang nahuhulog sa akin, walang kahihiyang sabi ni Chester. Bro Chester, napaka-humble mo.
Puri ni Trixie at ipinagpatuloy ang pagpapakinas ng pagkain sa mesa. Pagkatapos ng 30 minuto. Phew, busog na ako. Inilagay ni Trixie ang kanyang mga kagamitan sa mesa at nagpakawala ng mahabang hininga, tinapik ang kanyang pagkain na sanggol. Sobrang sarap, pwede bang kumuha ng box? Nag-alinlangan si Chester at napaisip, hindi pa tayo tapos kumain, pero gusto mo bang i-box up ito kaagad? Ngunit pagkatapos isaalang-alang ito, natupad niya ang kanyang layunin. Nakakuha siya ng larawan ni Terence at Trixie na magkasama at pinagkadalubhasaan pa niya ang kakayahang makapanakit sa mga babae. Anong araw? Tinaas niya ang kamay niya at sinigawan ang waiter. Waiter, kumuha ka ng mga kahon. 510. Pagkatapos nilang mag-box up, binayaran ni Chester ang bill ngunit natigilan siya nang tingnan niya ito. Ito, magkano ito? Nanlaki ang mga mata ni Chester, hindi makapaniwala sa presyo. Sir, 15,037,000 ang kabuuan. Tatanggalin natin ang 37,000 bilang discount, kaya magiging 15 million na, sabi ng waiter habang magalang na ngumiti. 15 milyon. Hindi makapaniwala si Chester na gumastos siya ng higit sa 5 milyon sa treat na ito ngunit sa pagtingin sa listahan, ang mga pinggan ay hindi bababa sa 100,000. Ang mahal ay 3-400,000 at hindi rin mura ang seafood, pero nalaman niyang pinakamura sa lahat ang 1982 Lafitte na in-order niya. Matapos kalkulahin ang isa-isa, nakita niyang kakaiba ito at nagtanong, mali ba ang pagkalkula ninyo? Dapat nasa 5 milyon lang ang kabuuan, saan nanggagaling ang 10 milyon? Sir, yung dinurog mong florera, 10 milyon ang halaga nito, pantay na paliwanag ng waiter. 10 milyon ang isang vase. Naiskandalo si Chester. Oo, Ginoo. Ang florera ay may nakalagay na 6 na 4 na karat na diamante, at ang florera ay gawa sa purong ginto. 10 milyon ang orihinal na presyo. Ngumiti ang waiter. Nakuha namin ang authoritative certificate, gusto mo bang tingnan ito? Parang naiiyak si Chester. Hindi ba ito ay medyo labis? Pero medyo naintindihan niya. Ang mga top tier na hotel ay hindi gagawa ng mga bagay tulad ng panloloko o pang-blackmail sa kanya. Ang presyong nakasulat doon ay talagang orihinal na presyo. Bukod pa rito, ang bawat 4 na karat na brilyante ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon, kaya para sa isang purong gintong florera na nilagyan ng 6 na 4 na karat na diamante, ang 10 milyon ay hindi ganoon kamahal. Dinurog niya ang florera at niregalo kay Trixie. Muntik na siyang mabaliw. Masyadong malaki ang gastos para mahawakan niya. Mukhang hindi na siya mayaman at magyabang. Bumalik sa normal ang kanyang mukha nang makita niya ang magkapatid na Turner, Terence, at ang iba pa na naglalakad. Parang hindi kami kumain ng marami actually. 15 million lang ang ginastos namin, yun lang. Ang mura ng restaurant na ito, ang mura talaga. Malakas na sabi ni Chester. Ang magkapatid na Turner ay namangha kay Chester. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang pamilya at House Wellington. Ang 15 milyon ay walang halaga sa kanila. Nakakabilib. Bro Chester, napakayaman mo. Puri ni Trixie. Maraming tao ang hindi man lang kumita ng 15 milyon sa buong buhay nila at sinasabi mong masyadong mura ang 15 milyon para sa isang pagkain. Ang galing mo. Siyempre. Walang halaga ang perang ito kay House Wellington. Nasanay na si Chester sa pagmamayabang, kaya natural na sinabi niya ito nang hindi man lang nag-iisip. Pwede ba akong kumuha ng nilagang palikpik sa brown sauce noon? Gusto ko sanang mag-order ngayon lang pero natatakot akong gumastos ako ng sobra kaya hindi ko ginawa. Tumingin si Trixie kay Chester na may nakakaawang mga mata. Gusto ko talagang subukan ng shark fin. Okay. Walang problema. Pinagpawisan si Chester. Si House Wellington ay hindi isang negosyong pamilya. Kumikita lamang sila ng 10-10 milyon taon-taon, minsan higit sa 100 milyon sa magagandang taon. Ang kita ay kailangan para masuportahan ang buong paggasta ng House Wellington, kaya ang pinakabatang henerasyon tulad ni Chester ay mayroon lamang daan-daang libo na matitira bawat taon.
Kung malalaman ng kanyang lolo na gumastos siya ng 15 milyon para sa isang hapunan, tiyak na magagalit siya. Gayunpaman, kung hindi niya hiningi ang pera mula sa kanyang lolo, hindi niya makukuha ang pantubos ng isang hari. Una sa lahat, kailangan niyang umorder ng nilagang palikpik ng piteng para kay Trixie at paalisin sila para siya mismo ang makapag-ayos nito nang hindi nawawala ang mukha. Pagkababa ng magkapatid na Turner at ang iba pa, humingi ng tulong si Chester sa kanyang lolo. "Hello, Lolo," si Chester. Maingat na nagsalita si Chester. "Anong meron?" "Busy ako, bilasan mo." Medyo asar pa si Jerry sa pagkawala ng mukha sa harap ni Thomas. Hinanap niya ang kanyang manugang na si Tommy, umaasang iaalok niya sa kanya ang Peel of Life Extension at Toxic Cleansing ngunit tinanggihan kaagad. Sinabi ni Tommy na ang tableta ay para sa sakit ni Liu Xinho. Mas lalo siyang naasar doon at wala ng lugar para ilabas ang frustration at galit niya. Kaya kahit ang paborito niyang apo ay tumatawag, wala siya sa tamang mood sa pagsagot ng tawag. "Lolo, naghahapunan kami sa isang hotel, at wala akong sapat na pera sa akin," mahinang sabi ni Chester, ang kanyang boses ay kasing tahimik. "Ano ang iniisip mo bago pumunta sa hotel nang hindi nagdadala ng sapat na pera?" Ngumuso si Jerry. "Hindi mo ba dinala ang iyong card? Bakit hindi tumatanggap ng mga card ang lugar na iyon? Hindi iyon ang kaso. Ang card ay may mga limitasyon at ito ay hindi sapat." Guilty na sabi ni Chester. "Hindi sapat? Magkano ang nagastos mo?" "Ang credit card ay may $200,000 na limitasyon." Nagtaas ng boses si Jerry. 15. Natakot si Chester. Ito ang unang pagkakataon na nagtaas ng boses ang kanyang lolo nang makipag-usap sa kanya. 15,000. Walang sapat na credit ang credit card mo para dyan. Ginagamit mo ba ng matalino ang pera mo? Nagalit si Jerry. Naisip niyang na-overcharge ni Chester ang kanyang card kaya hindi ito gumagana. Hindi 15,000. Nawala ang katinoan ni Chester at labis na natakot. Galit na ang lolo niya sa paggastos niya ng mahigit 200,000. Ano ang mangyayari kung sasabihin niya sa kanya na gumastos siya ng 15 milyon? Kung ganoon magkano ito? Jerry M. Grabe kang kahihiyan sa pamilya. Ni hindi mo mababayaran ang 15,000 na ginastos mo. Talagang 15 milyon ito, lolo. Gumastos ako ng 15 milyon. Kinagat ni Chester ang kanyang mga ngipin at umamin. Walang kabuluhan ang pagkalagkad nito palabas. "Ano? Anong sabi mo?" Nagulat si Jerry. "Magkano ulit ang nagastos mo?" 15 milyon. Ulit ni Chester. Natahimik ang kabilang linya. "Lolo, nandyan ka ba?" Tanong ni Chester ngunit walang anumang tugon na nanggagaling sa kabilang dulo. Maya-maya, may narinig na ingay sa kabilang linya at sinabi ni Tommy, "Tatay, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nahimatay?" Nagulat si Chester. Nawala ng malay si Lolo. Sumigaw siya sa telepono, "Lolo! Lolo!" Walang tunog ngunit static. Walang magawang ibinaba ni Chester ang tawag. Sabik niyang tinanong ang cashier, "Pwede mo bang ilagay ito sa tab ko? Wala akong sapat na pera sa akin, at hinimatay ang lolo ko. Kailangan kong bumalik ngayon." "Paumanhin, sir, ngunit hindi kami nagbibigay ng ganitong serbisyo dito," magalang na sagot ng cashier. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."